Mga kababayan! Ay, na-carry away lang po. Ganda kasi ng introduction sa akin ni Professor Pangalangan. Judge Pangalangan, maraming salamat po. Thank you for your very generous introduction. At sa totoo, one of the biggest victories of my life, well, next to winning as mayor in 2019, the second biggest victory in my life was passing persons under Mambet Pangalangan. Ang pagkakamali ko lang, nag-enroll pa ako ng second year. Binaksak patuloy ako ni Professor Cassis. To the officials of the University of the Philippines, including its constituent universities headed by our President, Attorney Angelo Jimenez, to the officials and of UP Diliman, headed by its Chancellor, Attorney Edgardo Carlo Vistan II, to the officials of hindi ko na po isa-isa, ang haba po ng listahan, okay lang po. Allow me to be a little bit irreverent and please allow me to dispense with the formalities. But of course, I have to thank all of the officials, faculty and staff of the university, especially of the College of Law, and most especially to another former professor and to our beloved Dean, Ma'am Gwen, maraming salamat po. Hindi lang po talaga ako makatanggi kay Ma'am Gwen, kaya po ako nandito sa harapan ninyo ngayon. Pero sa totoo lang po, para akong nagkaka-PTSD ngayon na mga profesor ko ay nasa likuran ko. Pero kunyari na lang, hindi ko sila nakikita at sa inyo na lang po ako titingin. To the class of 2026, the UP College of Law, congratulations po sa inyong lahat. At hindi lang po ang mga graduates ay congratulate ko. Alam kong masaya ang mga graduates natin, pero siguro halos kasing saya o kasing saya ng mga graduates natin ang mga family members na nandirito, lalo na po ang mga magulang. Congratulations po to the family, especially to the parents. To our graduates, I'm sure you don't need any more personal inspiration if you're not already extremely inspired in this day of your graduation. Di ko po alam kung paano pa ako makatulong sa inyo. I'm sure your inspiration levels are already at the highest. As UP Law graduates, you know what it takes. I'm sure each and every one of you will succeed in your future careers. So let's zoom out a little bit. Maiksi lang po yung mensahe ko. Sa totoo, 4 pages lang po ito. Kung mabitin po kayo at gusto niyo po ng mga personal advice, ng payo mula sa akin, may mga video naman po ako sa YouTube. Like and subscribe. You know, many times as a government official who has been trying his best to fight against the old norms, yung mga lumang kalakaran, as someone who has been trying to fight for positive reforms and changes in our government, I have to admit to you that many times, I feel frustrated almost every day. At a certain point each day, I feel a certain level of frustration. And if I were to be completely honest with you, sometimes I do feel a lack of hope. Parang ang bigat naman sabihin na hopeless. But the truth is, sometimes I do feel hopeless. But standing here on this stage in front of you right now, looking at your glowing faces, looking at the class of 2026, I feel hopeful again. I feel a resurgence of hope in my heart looking at all of you. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Tingnan po yung nasa kaliwat kanan ninyo. Do you feel hopeful when you look at them? I've seen some of your posts on social media, some of your angry posts. I've heard that many of you have attended anti-corruption rallies, and part of the reason why I'm hopeful for our country and part of the reason why I'm hopeful for the future of our country is that I know that you care. You're not apathetic.
But I also know that as we progress in our careers and in our lives, that we will continuously realize that things are probably a little bit more complicated than they are at face value. We will continue to realize that maybe some things are a little, some problems may be a little harder to untangle than it would first appear. We see things like the flood control scandal, and we take a step back, look closely, and say, parang, hindi ba parang yun din naman yung nangyari 10 or 15 years ago sa Napoles scam, sa PDAF scam? Ano ba nangyari noon? Opo, may nakulong, pero lahat ba nakulong? Tingnan natin yung nangyayari ngayon. Parang umulit lang, hindi lang umulit, pero parang mas malaki pa yung mga halaga, yung mga amount na pinag-uusapan natin ngayon kumpara sa 10, 15 years ago. At ano ba yung mangyayari ngayon? Opo, may mga nakulong na, pero huwag na po tayo maglukuhan. Sa 1,000 na sangkot, and there are more than 1,000 who are involved, sa 1,000 na sangkot, ilan po kaya ang makukulong at mapapanagot? Baka masaya na tayo pag may 50 na mapakulong at mapanagot dun sa 1,000 na involved po dito.